Nabasa niyo na ba yung kahapong statement na inilabas ni Inday? Yun daw, disturbing information na kanyang natanggap dahil nga po binisita po ng Embahada ng Pilipinas diyan sa Dahig si Digong. Binisita ng Philippine Embassy sa Dahig si Digong. So paano naging disturbing? So galit na galit si Inday. Ito daw ay paglabag. Paglabag daw ito sa proseso. Hindi ko alam kung ano proseso ibig niya sabihin. Pero kung yan ay paglabag, ito po ha. Kung yan po ay paglabag, bakit pinayagan ng ICC na makapasok sila at makausap, makita si Digong? Kung yan ay labag pala. At saka hindi ang pamilya na ni Digong ang magsasabi kung labag ba yan, may na-violate ba yan, hindi. Kapag pinayagan po yan ng ICC, it means wala nang nilabag at embahada po yan ng Pilipinas. Tandaan po natin, si Digong ay isang Filipino citizen, hindi po yan Chinese citizen. Sa iba't ibang panig ng mundo, kapag mayroong akusadong Pilipino na nakakulong, obligasyon po ng ating embahada ang alamin ang kanyang sitwasyon. Okay, lalo na, 'di ba? Lagi niyong binabalita, payat na payat, butot balat na lang, hindi na makapag-stand sa court, hindi na daw makaalala. Marami silang sinasabi, 'di ba? So, syempre, ang ating embahada bilang nangangalaga sa mga kababayan natin diyan sa Dahig, so obligasyon po nilang bisitahin ano ang sitwasyon ng former president. So, bakit nagagalit ngayon si Inday? Meron ba silang tinatago? Meron ba silang tinatago sa kanilang mga supporters na hindi natin alam? Butot balat nga ba? Hindi nga ba nakakaalala? 'Di ba? Unfit nga ba? Kasi sila lang magkakapatid na nakakaalam eh. 'Di ba? Hindi naman talaga natin alam kung ano yung sinasabi ni Digong sa kanila. Sinasabi ba, hindi natin alam baka sinasabi ni Digong. Kasi hindi ba? Hindi natin alam kung ano talaga sinasabi ni Digong sa mga anak niya. Baka naranasan niya ng makulong, mag-isa. Ganun yung sitwasyon niya. Baka sinasabi niya sa anak niya, huwag niyo akong tularan, umuwi na kayo. Wala nang politiko sa pamilya natin. Diba? Kasi sobra-sobra naman ng pera nila eh. So, hindi natin alam. Tsaka hindi natin alam kung unfit siya or fit siya, kung butot ba siya, gaya na sinasabi nila, pinapalabas nila. Hindi po natin alam kasi sila lang naman magkakapatid ang nakakabisita. So, bakit sila magagalit kung binisita yan ng embahada? At ang embahada naman kasi po, nakipag-ugnayan naman sa ICC. Hindi naman sila sapilit yung pumasok. Lalo na napakahigpit ng ICC, di ba? So, binigyan naman sila ng permiso kasi Filipino citizen yan eh. Coordination yun ng Philippine Embassy at ICC. So bakit galit na galit? Ang hindi ko maintindihan, ba't galit na galit si Sara na binisita ng Embahada ng Pilipinas si Digong? Ayaw niyo ba yun? Kinakamusta? Inaalam ang kanyang ang kanyang welfare? Ang kanyang kalusugan, kung ayos ba siya? Kayo na rin nga ang no, pinipili niyong iuwi ng Pilipinas. Sabi niyo unfit, sabi niyo butot balat. Humihingi kayo ng permiso sa ating gobyerno na tanggapin si Digong sa Pilipinas. Ngayong bumisita, nagrereklamo kayo, nagagalit kayo. Kung wala kayong tinatago, hindi kayo magagalit kasi buti naman po binisita nila kasi ito po talagang sitwasyon ng tatay ko. Ayan, para sila na mismo ang makakita kung ano ang sitwasyon ng tatay ko. Butot balat na po, hindi na makaalala, hindi na makatayo, unfit na. Malay nyo, tanggapin ng Pilipinas, ng gobyerno, di ba? Pero yung magagalit ka kasi binisita, disturbing daw. Na-violate daw. Hindi ko nga alam kung ano yung sinasabi niya na-violate. Kung pinapasok naman ng ICC. Tapos, to the rescue si Boy Mukbang at saka itong si Boy Puncher. Biglang nagsalita sa Senate.